Pisces. This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Pisces? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. Collective energy ng mga Pisces, please. Collective energy ng mga Pisces. Paalala, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay Kai Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Pisces. Kamusta mga isda? Bakit bumabara? Ano yung ayaw pag-usapan? Ano yung idini-deny sa sarili? Pisces. Let's see. The Queen of Pentacles, there is a feminine in this connection na nagfo-focus sa kapirahan, kabuhayan. Sabi niya parang mas mabuti na career goals na lang muna. Maraming minamanifest tungkol sa pera, taking a leap of faith, because it feels like malaki yung nawalang pera, losses sa feminine na to. At sabi ng feminine, hindi naman problema sa kanya to start over. Maraming fino-focus ang feminine sa connection na to about her own dreams, tapping on mga pangarap, mga dapat i-pursue. This feminine could be trying to avoid conflict right now. Alam niya na may mga sinungaling sa paligid niya. Alam niyang naging foolish siya at some point for trusting these people na wala namang magandang intention sa kanya. So right now, sabi niya parang wala siyang panahon sa pag-ibig right now. Lagi na lang may betrayal, false promises. And it feels like malaki yung nasayang na time. It could be for some of you na ikinasal, may bata, malaki yung sinacrifice na time and career to build a relationship and family with a masculine na hindi naman siya pinahalagahan. Nagkaroon ng napakaraming kasinungalingan and betrayal. And because of that, malaking lesson sa buhay, sabi ng feminine sa connection na to, parang mas okay na mag-focus na lang sa pera. To build her own queendom, to build her own finances and financial stability. After all the confusion na dala ng relasyon na to, naging atras abante ang feminine na to kung dapat pa ba talagang kausapin si masculine, kung dapat pa ba talagang sabihin lahat ng maling ginawa, kung dapat pa ba talagang like i-express yung mga disappointments, but it feels like sayang lang ang panahon. Sinubukan mo na ba't wala namang nangyari? So, porke pa? Para saan pa? Okay? Nagkaroon ng mga hindi magandang usapan, na-trigger nyo ang bawat isa. Pareho naman kayo na may mga kailangan pang ayusin about personal goals, emotional maturity. May problema din sa communication because it feels like hindi nagkaroon ng mga maayos na usapan. Lagi na lang may pakiramdaman, mga tamang hinala. And because of that miscommunication at hindi nyo na perfect kung paano ba talaga mag-usap like an adult, you just chose to walk away. The feminine in this connection, she's tapping on her like the official feminine, the wifey, the official person, yung pinangakuan ng pag-ibig ng kasal, yung binigyan ng like the promise of stability. The masculine in this connection is being very unreliable. Pero it feels like parang totoo naman yung love niya para sa isa't isa. But yung love na yan ay hindi na-prove ng actions and commitment, no, ng masculine. It feels like mga pangakong puro salita na kaya namang gawin pero hindi nabigyan ng, kumbaga, walang supporting documents. Hindi nabigyan ng action, hindi na-prove yung mga salita. And because of that, sabi ni feminine sa connection na to, kung hindi maibigay ni masculine yung promise of stability and happy home sa kanya, nakakapagod man, pero sabi ni feminine, tabi dyan, hindi ka marunong magmahal. Ako na lang magmamahal sa sarili ko.
Okay, the masculine in this connection is like aware siya dun sa mga broken promises. The masculine in this connection is aware kung gaano siya naging ka-unreliable sa kanyang official partner. Meron din siya mga pinangakuan ng pag-ibig, overlap during this promise of love sa kanyang feminine. And because of that, naging toxic ang connection na to. Masalimuot, masalimuot, masalimuot. Tignan natin. Ano ang laman ng kahon? Let's see, let's see. Betrayal. Ito lang naman minsan, no? Yung mga taong nakikilala natin, dalawa lang naman ang dala niyan. Blessing or lesson. Walang sayang, walang tapon. Pero pwedeng ialay sa bulkan. Ialay. Okay, let's see. It feels like naging very defensive yung energy nyo sa bawat isa. Hindi ka nagkakaintindihan. May mga dishonest behavior here. The masculine feels very defensive pag napag-uusapan ang mga third party, pag napag-uusapan ang mga babaeng ine-entertain niya. Kapag nagtatanong si official feminine, meron ka bang ine-entertain, kinakausap, tinatagong kabe? Because ang gusto lang naman ni official feminine, the wifey energy, ay tapusin na ni masculine yung acting like single, alam mo yon, na gusto ni masculine na meron siyang wifey sa bahay, pero paglabas niya ng bahay, this masculine is acting single. And that is so unfair if you're building like a long-term partnership or relationship with this person. Okay? But it feels like the feminine in this connection na-realize niya na parang hindi favorable sa kanya, na parang may mga options na involved here. Ingat ka rin kasi parang hindi namimili ang masculine na to kung sino-sino lang. For some of you, parang okay, let's not bad juju it, pero parang kung sino-sino na lang at natatakot si feminine na parang magkasakit siya because of this masculine's bad habits sa relasyon na to. Okay? But it feels like kahit walang stable connection, kahit wala ng loving relationship here, pinili ni feminine na magstay for the sake of, kasal, bata, inilaban. Very lonely relationship here. Kaya nga sabi ko para saan ba yung matagal na relasyon? Kasi ang basihan para sa akin, kung successful yung relationship is kung masaya ka dun sa relasyon na yan. Hindi nakakainggit kahit 5, 10, 50 years sila together. Tignan mo kung ano ang laman ng kahon. Masaya ba? Inaalagaan ba siya? Okay? At yung third party feminine na to, bago ka mainggit kay official feminine, na parang, grabe ang swerte niya. Siya yung pinakasalan. Agawin ko kaya to. Try mo. Agawin mo nang maranasan mo kung anong dinadanas ni official feminine na sacrifices and broken heart sa masculine na to. Tingnan mo kung talagang swerte pag inagaw mo tong lalaki na to. Try mo! I dare you! Okay, let's see. So, meron ditong energy of like, sabi ni feminine sa connection na to, tama ba talaga na magkaroon ng new beginning? But for some of you, nagkaroon na ng new beginning at you found like a new sense of peace sa buhay mo. Namaste! Okay, for some of you na sinubukan na bigyan ng like multiple like chances ang relasyon na to, na-realize mo na parang you still carry the toxicity from the past cycle and you still trigger each other at medyo toxic pa rin kayo sa isa't isa. The feminine in this connection, sabi niya kung hindi magbabago si masculine, siya na lang ang magbabago. For some of you, nagkaroon na ng new beginning si official feminine na like to rebuild her life, to rebuild her confidence, to rebuild her finances. Okay? Oo, may nawala. This is like a loss of money. Oo, may nawala. But you gained your mental health. But you regained your peace of mind. You regained yourself. You regained your power. You have your power back. Okay? At hindi ka gumigising every time, hindi mo alam kung sinong kikitain yan paglabas ng bahay.
At hindi ka umiiyak sa gabi thinking kung sino, at hindi ka na umiiyak gabi-gabi wondering kung sinong kinita niya kanina. Kung sinong kinita niya after this person kissed you goodbye. Okay? Peace of mind. You regained yourself, you regained your power, and you focusing on that rebuilding your finances. Lahat ng mga blessings na yan, binigay mo sa sarili mo, and now you're being blessed by the divine. Oo, may nawala, pero pinapalitan ni God unti-unti kung ano man itong nawala sa'yo. Unti-unti, kumbaga sa ulan, tikatik ng ulan. Okay lang yan. Ito. For some of you na hindi pa makaalis sa current toxic connection na to, unti-unti nire-rebuild mo yung confidence mo. It could be you're having therapy, may mga nakakausap na mga tao about your situation. You're slowly claiming your power back, your strength, nagpapalakas. Para if you're if this masculine would not really step up sa relasyon na to, you know, in the future, whether ayusin ni masculine ang buhay niya or not, you're okay on your own. Kaya mong umalis if whenever you're ready. Okay? The masculine in this connection is thinking of like moving forward. Moving forward where? Hindi rin niya alam. Moving forward the relationship na ayusin. Moving forward kasama ang kanyang second family, third party, ang kanyang girlfriend. Pero sabi niya, would that matter? Kasi hindi rin naman siya marunong mag-commit. Okay? Takot din yung masculine na to na pag umalis siya kay baby mama or totally tapusin niya ang relasyon kay baby mama, alam niya sa sarili niya na hindi rin magwo-work out kahit kanino, proven and tested, nakita din ng masculine na to ang kanyang unhealthy pattern. Na kahit magkaroon siya ng ibang connections, hindi rin naman tumatagal sa kanya because of his own immaturity. Okay? And that's the only reason kung bakit ayaw din niyang bitiwan si baby mama, because the baby mama has the energy of the certainty na pwede niyang kapitan because meron silang anak together or kasal together. Because na-prove din niya kahit magjowa siya, pag nakita din yung totoong ugali niya, iniiwanan din naman siya. So, sabi ng feminine sa connection na to, Lord, bigyan mo po ako ng enough resources para ma-rebuild ko ang aking kwendam, ang aking kaperahan, kabuhayan, para makadetach na siya, makatakbo ka na, makatakas ka na sa toxic masculine na to. Marami nang natutunan ang feminine about love, relationship, and focusing on herself, na talagang kailangan sa buhay ay self-reliance, na kailangan okay ka. Because abuse starts kapag dumidepende ka sa isang taong hindi mo naman sigurado kung mahal ka o ginagamit ka lang. In the next 3 months, until the end of October, it would feel like for some of you na may involved na family or bata, i-consider nyo na lang yung bata. But to rebuild this connection, I don't think so. If this is like a strong soulmate connection, it's a yes. Kung maaayos to anytime soon, I don't think so. But kung mag-uusap kayo para sa bata, it's a yes. Maraming pakiramdaman tungkol sa relasyon na to, maraming chismis, maraming gawa-gawang balita, siraan, tapusin mo yan. Dahil may anak na involved, you always have a connection with this person. So just manage to healthy co-parent with each other. Bakit ba kailangan magsiraan? Bakit kailangan gumawa ng imbento? At nakikita ko dito na parang toxic pa ay yung masculine, na parang marami siyang sinasabi because this official feminine daw, kaya siya ng babae, kaya siya na-involve sa iba because this feminine is toxic. Kumbaga is nagrarason pa. He's trying to justify his toxic behavior. But yung mga taong marunong mag-isip sa paligid ng masculine na to, nakikita nila kung gaano ka-toxic ang lalaki na to. Okay? It feels like the feminine in this connection is being very quiet. Nagfo-focus na lang sa kaperahan, kabuhayan. For some of you, the feminine here is like, sinasacrifice na lang niya to be quiet para sa bata. Okay. And hopefully, maayos nyo ang energy ng relasyon na to
Because bata yung nako-compromise, yung nahihirapan. You know, like team mama, team papa, team mommy, team daddy. And that should be like that. Maraming toxicity ang masculine sa connection na to, na hindi siya ready to take personal accountability na ayusin ang sarili niya. At ang ginagawa na lang niya, sinisiraan niya si baby mama at ang mga past connections para iangat ang sarili niya. Ba't alam mo, yung nakikita ko dito, sa sobrang toxicity ng masculine na to, merong like hindi magandang karma na maaaring maranasan. Hopefully not. Hopefully bago dumating yung hindi magandang karma na to, ma-realize ni masculine yung mga ginagawa niyang mali. Paulit-ulit na betrayal. And hindi nare-realize ni masculine na by betraying this like the feminine, no, na mga na-involve sa kanya, na may good intention naman to build a relationship with him. But this masculine is so confused, atras abante, and very flaky. Sinasaktan niya itong mga feminine na to. Hindi siya aware na may nakaabang na hindi magandang karma or divine justice para sa kanya, para matuto siya na rumespeto ng feelings, ng relasyon, at ng puso ng mga taong who only intends to love him. Okay? Feminine, sa akin ha, focus ka na lang sa sarili mo, hayaan mo siya. Kasi, pag hindi to nagbago, si universe, si God ang didisiplina dito. But for some of you, may nakikita ako ditong like a little portion of like yung population ng mga Pisces, that the masculine would like try to rebuild the connection, yung totoo ha, totoo. And kaya lang may meron pa siyang pinagdadaanan na maturity and transformation na hindi magiging linear yung promise of love. Na from time to time, maaari pa rin magkaroon ng pagkakamali. But mararamdaman ni feminine na sincere naman at ang laki na ng pinagbago. At may potential for a happy family energy dito. Pero I just wanna remind you, this is just for a little population ng ating Pisces collective. Okay? Pero dun sa small community na yan, na susubukan talagang ayusin, may pagkakataon pa rin na maaari pa rin niya masaktan si feminine. Pero ang mahalaga talaga sa akin is like my sincere na commitment to fix what the masculine damage and broke sa relationship na to. But for most of you, I don't think so. I feel you really have to focus on yourself, financial stability, ibangon ng sarili, lumayo sa toxicity, lumayo sa isang lost soul. Okay? So, and that would be the Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. See you again in a few days for your bonus reading. And PM me for your personal reading, okay? PM po muna at sasagot ako kapag free na ako. Alrighty? Bye-bye, Pisces!